meteor ang babagsak dito, kung meteor man yan, o mga missile, nuclear, ng mga makakapangyarihang bansa, masisira ang Earth. So, gusto mo pa rin bang tumira dito? Kung nanonood kayo mga apocalyptic na mga movie, darating ang time yung Earth ay puro poison, kaya kailangan mo magsuot ng mga PPE, personal protective, gas mask, mga ganyan. Kasi pag wala yun, lalanghapin mo yung lason na nandito sa... Ngayon, nakakahinga tayo ng maayos. Darating ang time, hindi. Pero anong Earth yun ang tinutukoy dyan? Ayon sa Revelations 21, ito ay ang New Earth. Okay. Ang Panginoon ay lilikha ng New Heaven and New Earth dahil masisira ang Earth. So, magkakaroon ng bagong Earth. At what is like sa bagong Earth? Anong meron sa bagong Earth? Itong description ni Isaiah, sa Isaiah chapter 11, ng bagong Earth. So, ang bagong Earth ay from verse 1 yan hanggang verse 12 or 11, pero itong 6 to 9 lang titingnan natin. Sa bagong Earth, hindi itong Earth na ito, maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Hindi ba kinakain ng asong gubat yung kordero? Kasi carnivorous naman ito eh. Pero dito hindi, maninirahan siya kasama ng mga kordero, mahihiga ang isang leopardo sa tabi ng batang kambing. So hindi na pagkain ang tingin niya sa kambing. Magkasamang manginginain ng angguya at ang batang leon at ang mag-aalaga sa kanila ay isang batang paslit. Paslit, ibig sabihin maliit na bata. Parang kay Bella. Sila yung mag-aalaga. Imagine mo, alagaan ng bata, leon. Ang leon, ang kakainin niya ay, binanggit mo dito. So, ang baka at ang oso ay magkasamang manginginain. Ang mga anak nila ay mahigang magkatabi. At ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. So, maalis yung pagiging carnivorous mo dyan. Magiging vegetarian din siya. Maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Ngayon, kinakatakutan natin, di ba? Kahit na hindi makamandag yung ahas, makakita ka. Pero ang sanggol, baby, maglalaro katabi sa lungga ng ahas, hindi mapapahamak ang batang monkey kahit pa isog nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Ulupong yung mga vipers, mga makakamandag na ahas. Kahit ganun niya, hindi siya makakagat. Kasi wala na yung, naalis na yung galit eh. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng aking mundo na pinagpala sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh. Yung mga masasama ay inalis na dyan. Sa time na yan. So, kung ngayon, parang ayaw natin dito sa earth kasi bakit ganito naman ang mundo? May tugmaan, may holdapan, maglalakad ka lang sa daan na wala kang kasama, may humahabulot na sa damit mo. Eh kung babae ka, delikado ka. Maglakad ka mag-isa sa madilim na eskinita. Okay? Pero itong new earth na ito, hindi ka matatakot. Actually, masayang tumira dyan. Bakit? Kasama ang Panginoong Yesus na nakatira. Kasama natin ang Panginoong Yesus. Face to face. Yan. So, pero nagsisimula yan sa pagiging pagpakumbaba. Actually, sakot niya yung word na ito. Hindi lang siya isa lang na character. Isa lang na hindi lang yung mapagpakumbaba. Kundi magsimula sa pagiging mourning. Pag-mourn, pagluluksa sa kasalanan. Kasi walang kasalanan dito. Sa new earth na to, wala nang kasalanan dyan. Pinawi na yung kasalanan. Pinawi na rin yung luha. Although, wari ko, luluha ka pa rin.
Pero, tears of joy. Isa na lang. Mapalad, nasa verse 6, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw. Mapalad ba yung mga yon? Pero sabi dito, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin ng Diyos. Yan. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Ano ba yung hunger? Ano ba yung thirst? Diba? Yung sabi nga sa commercial, double meaning ito eh. Obey your thirst. Diba? Double meaning yan. Bakit? Kasi ang pinapakita niya yung soft drinks. Pero meron pa siyang ibang gustong kung ano daw yung gusto mong gawin sa buhay mo, obey mo yun. Bakit? Ang thirst kasi at saka yung hunger, pareho yan yung meaning, is a strong desire or craving for something. So a hunger or thirst is a strong desire or craving for something. Nag-crave ka sa isang bagay, whether good or bad. Pero craving yan, kung craving yan. Yun yung hunger and thirst. At alam mo naman, ang hunger, pag pinabayaan mo na, ang mangyayari sa katawan mo, ang lalambot ka, manghina, ang ganun din ang thirst. Pag nauuhaw ka, ang unang-unang nasa isipan mo, hindi ka na mamimili kung may kulay ba yan o wala. Basta makita ka kahit tubig na lang. Basta lang mapawi yung thirst mo. Bakit? Nakasalalay doon yung papanibagong lakas o sigla ng iyong katawan. Kaya nga ang tawag mo sa dyan, nare-refresh ka, nare-restore yung strength mo. So, hunger and thirst, ang righteousness, okay, ang righteousness is the quality of being morally right or justifiable, sabi sa dictionary. Quality of being morally right. Morally right, ibig sabihin yung tama ka sa harapan ng ibang tao. Or, kumbaga, compare mo, kino-compare mo ang sarili mo sa ibang tao, ay, mas matuwid ako kaysa sa kanya. Mas okay na ako kaysa kay kanya, ba? Yung ganon. So, ikino-compare mo, nagiging morally right ka, depende kung sino yung kaharap mo, kaya siya relative. Okay? Ang problema, pag yung kaharap mo ay mas matuwid naman sa'yo, ganun ka. Suko ka na. Diba? Pero ang standard natin for righteousness is yung righteousness ng Diyos. Hindi ang tao. Hindi mo i-compare ang sarili mo sa katabi mo. Kasi hindi papayag yun. Mas maganda ako sa iyo. Sabi niya, hindi. Mas maganda ako. Magbaranggahan tayo. Mas maganda ako. Parang ganun. Di ba? Papayag ka ng rats. Siyempre, hindi papayag yun. Kaya hindi mo i-compare ang sarili mo sa katabi mo, kapitbahay mo. With regards to true righteousness. I-compare mo ang sarili mo sa Diyos. Which means na ang righteousness sa Bible ay meron kang being right with God or meron kang right standing sa harapan ng Diyos. Hindi man sa matuwid ka na, hindi naman sa perfecto ka na. Pero meron kang right standing sa Diyos. Ang tanong, paano ba tayo magkakaroon ng right standing sa harapan ng Diyos? Paano ba tayo magiging matuwid sa harap ng Diyos? Sa paggawa ba ng mabuti? Sa pagtulong sa kapwa? Dami ng mga foundations, dami na nilang napaaral, dami na nilang napagaling ng mga may karamdaman. Pero that doesn't mean righteous sila sa harapan ng Diyos. Paano tayo nagiging righteous sa harapan ng Diyos? Ang Panginoong Jesucristo
lamang. So, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, sabi sa John 3:16, whoever believes in Him will not be condemned, kundi magkakaroon ng buwan na walang hanggan. Kaya, pag ang Panginoong Yesus nasa sa iyo, suot mo yung righteousness ng Panginoong Yesus, na pag tinignan ka ng Diyos Ama, hindi yung sarili mo, hindi yung karumihan mo ang nakikita ng Diyos, kundi yung righteousness ng Panginoong Yesus. So, ang Panginoong Yesus ang susi sa pagiging matiso, hindi ang ating mga sarili, hindi yung ating mga pagpapagal, hindi ang pagpapagal. Paano yung pagiging mabait natin? Paano yung pagiging weak natin? Paano yung pag-hunger natin and thirst? Yung pagiging poor natin in the spirit, paano yung mga yun? Yun ay bunga ng righteousness na ibinigay sa iyo ng Diyos. Imputed na righteousness. Yun ay bunga. Kaya natin nagagawa ito. Actually, yung sa susunod na lang, actually yung mercy, kay blessed are the merciful because they will be shown mercy. Ang katotohanan yan, nakaranas ka na ng mercy ng Diyos. Kaya ka magiging merciful. Pero kung hindi mo naranasan yung mercy ng Diyos, hindi ka talaga makakapagpakita ng yung totoong mercy. Pero babalikan natin yung bagay niya. Dito muna tayo sa pagiging righteous. Pag ikaw daw ay nagugutom, nauuhaw sa katuwiran ng Diyos, it means na inuuna mo ang kanyang kaharian more than any other. Matthew 6:33, seek first the kingdom and His righteousness. At ano yung kanyang righteousness? Sabi sa Psalm 119:172, my tongue shall speak of your word. Sabi nung psalmist, for all your commandments are righteousness. Ang salita ng Diyos ay righteousness. Which means, the Lord Jesus Christ, dinadamitan tayo ng righteousness, and the Word of God also is nandito yung righteousness. Okay. So, hindi natin ihiwalay ang ating sarili sa Word of God. At pag nangyari yun, ito ang mangyari. Sila'y bubusugin. Ano ibig sabihin ng bubusugin? Pag busog ka na, ano ibig sabihin ng magbusog ka na, kahit ano pang ipaharap sa iyo, kahit lechon pa yan. Saka na lang, sabi na, busog na ka. Maliban na lang kung Sharon Cuneta. Pwede bang ibalot mo na lang. Okay, kasi pag busog ka na, satisfied ka na. Ang Panginoon Diyos, bubusugin ka ng kanyang righteousness. Ibig sabihin, yung righteousness na ninanais mo, ang righteousness na ninanasa mo, yung hunger mo and thirst for righteousness, ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Susumpungan mo yan, makakamtan mo sa pamagitan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Amen ba? So, 4 muna na beatitudes, na blessedness. So, pinati ko nga yung beatitudes. Ginawa ko siyang be-attitude. Ito yung would-be attitude. Ito yung mga attitudes na hinahanap sa atin or ine-expect sa atin ng Panginoon kung sinasabi mo na ikaw ay na-born again. Kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, taglay-taglay natin ito. So, pwede bang 4 lang? Sa ngayon, 4 lang muna. Sa sunod na linggo na yun. Diba? Sige, tayo tumayo. Tayo na lang yun. Lord, salamat po